Hindi po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taus-puso po akong patuloy na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege na opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe, salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe, salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mensahe at salita ng ating Panginoon na patuloy magtuturo at magtutuwid sa atin at magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Good News Series, God Save You. Ayan po. Nung pong nakaraan, sinare ko po yung The Good News Series na You Are Love o yung God's Love You. Ngayon po, ang isa sa pinakamabuting balita ay ang iniligtas po tayo ng Diyos. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi o iparating ng ating Panginoon Diyos sa atin na tayo'y kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig. At ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-alay niya sa kanyang bugtong na anak na walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus upang tubusin tayo sa kapamakan na darating. Tayo po ay iniligtas ng Diyos. Yan po ang isang napakamabuting balita na ating dapat tanggapin sa ating mga buhay. Saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Number 1, iniligtas po tayo ng Diyos sa kapamakan sa pamamagitan ng kasalanan. Diyan po, the way po natin isusurrender yung buhay natin sa Diyos. The way po natin i-accept ang kanyang bugtong na ating Panginoong Yesus, tayo po ay ililigtas ng Diyos sa kapamakan sa pamamagitan ng kasalanan. Number 2, ililigtas tayo ng Diyos sa kapamakan papunta sa kamatayan. Kaya po, number 3, iniligtas tayo ng Diyos sa kapamakan sa pamamagitan ng pagkawalay sa Kanya. Kung babasahin natin yung Book of Romans, chapter 8, ganito po ang nasulat. Book of Romans, chapter 8, verse 1 to 2, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sino po ang nagsabi nito? Si Apostol Pablo. Because po daw dun sa pakikiisa niya o pagtanggap niya sa ating Panginoong Yesus, siya po ay iniligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Ganon din po tayo. Kaya po sa The Good News Series na God Save You, totoo po tayong iniligtas ng Diyos. Pero kailangan lang po natin tanggapin yung kaligtasan yon sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Yesus at pagsuko ng ating mga buhay sa ating dakilang Diyos na banal. Ayan po. At sa Book of Thessalonica, ganito po ang nasulat. Book of Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9. Paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Yan po, dyan po tayo nais iligtas din. O dyan po tayo ililigtas ng Diyos sa walang hanggang pagkawalay natin sa Kanya. Dahil tayo po ay linikha ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mawalay. Ayaw po ng Diyos ang mapahamak tayo. At tayo po ay mapunta dun sa eternal death o yung kamatayang wala pong katapusan. Yan po tayo gustong iligtas ng Diyos. Kaya, paano tayo iniligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ayan po. Yan po yung lagi po nating tatandaan. Iniligtas po tayo because doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa John 3:16, kung mababasa po natin, yung verse na to, ay dito po makikita nyo kung gaano kamahal ng tao
ang lahat ng sanlilikha niya. Kaya nga, ang unang magandang balita, ang unang dakilang balita ay yung God's loves you, di po ba? Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niya tayong maparusahan, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Kaya po sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig niya at kakaloob niya sa atin ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay maililigtas ng Diyos. Kaya po, sa book of Efeso chapter 2, 5:8, ganito po ang sulat, book of Efeso 2:5-8. Subalit, napakasagana ng handog ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakiisa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ayan po, through our Lord Jesus daw, makakamtam natin yung kaligtasan. Makakasama tayo sa buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. Ayan po. Kaya po, isa lang po ang magiging parte natin, ang pwedeng gawin natin upang tayo ay patuloy na maligtas o patuloy nating maklaim yung kaligtasan ng Diyos, yung pangako niya sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Yesus at pagsuko ng ating buhay sa ating dakilang Diyos. Kaya to be close, kaya mga minamahal kong kaibigan at kapatid, huwag na nating palampasin ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos na isuko ang ating buhay at tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay upang makamit natin ang kaligtasan bigay ng Diyos sa atin. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, nawa po ay patuloy po nating tanggapin ang isang napakamabuting balita o napakamagandang balita na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig at pag-alay niya sa kanyang buktong na anak na ating Panginoong Yesus. Ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos ay tanggapin, isuko natin ang buhay natin sa Kanya upang makamit natin ang buhay at kaligtasang kaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal. Muli, patuloy kong ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakilat sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.